umupo o lumuklok sa trono ng Diyos nang siya ay umakyat sa langit at tumigil na ang kanyang pagiging anak ng Diyos? Mali pong ituro ng sino man na ang Panginoong Jesucristo ay umupo o lumuklok sa trono ng Panginoon Diyos nang siya po ay umakyat sa langit, sapagkat salungat po iyon sa pagtuturo ng Biblia. Ang mababasa po natin sa Biblia ay ganito. Pakinggan po ninyo dito po sa Hebreo, sa 10 at 12. Ngunit minsan lang inialay ni Kristo ang isang hain sa kasalanan at naluklok sa kanan ng Diyos magpakailanman. At dito naman po sa isa pang salin ng Biblia, dito rin po sa Hebreo 10:12, ay ganito po ang ating mababasa. Ngunit siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman, ay umupo sa kanan ng Diyos. Mga kaibigan, wala pong sinasabi sa Biblia na ang Panginoong Jesucristo ay umupo sa luklukan ng Panginoon Diyos. Manapa, ang nakasulat po sa Biblia ay maliwanag. Ang Panginoong Jesucristo ay naluklok sa kanan ng Diyos. At sa iba pong salin ng Biblia ay umupo sa kanan ng Panginoon Diyos. Kapatid na Leo, dapat din po mapansin ng ating mga taga-subaybay na nang ang Panginoon Jesucristo po ay umakyat sa langit, ay hindi siya naging Diyos. Tama po ang sinabi ninyo, kapatid na Christian, sapagkat mga kaibigan, maliwanag po sa mga talatang binasa po natin na ang Panginoong Jesucristo ay nakaupo o nakaluklok sa kanan ng Panginoon Diyos. Sa makatwid, iba po ang Panginoon Diyos sa Panginoong Jesucristo na nakaupo o nakaluklok sa kanyang kanan. Kung hindi po Diyos ang Panginoon Jesucristo, kapatid na Leo, sino po ang Diyos na kinikilala niya na nang umakyat siya sa langit ay umupo o lumuklok siya sa kanyang kanan? Ang Panginoong Jesucristo na po mismo ang ating sangguniin. Opo. Ganito po ang kanyang pahayag dito po sa Juan sa 20 at 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit umaroong ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos." Maliwanag po ang pahayag dito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Sa makatwid, mga kaibigan, may Diyos ang Panginoong Jesucristo. Yun po ang kanyang Ama na kanya pong paroroonan sa langit. Ano pa po ang katunayan sa Biblia, kapatid na Leo, na ang Panginoon Jesucristo ay hindi po naging Diyos, maging ngayon na siya po ay nasa langit na? Sa Colosas 3 at 1, ay ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po natin, mga kaibigan. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ngayon po ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa langit na, ay tiniyak po ni Apostol Pablo na siya ay hindi Diyos, kundi nakaupo sa kanan ng Panginoon Diyos. At sa salin po ng New Filipino Version, mga kaibigan, ay nakaupo sa kanang kamay ng Panginoon Diyos. At kung ano po ang kanyang kalagayan, ay tiniyak din po sa awit 80 at 17. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. Hawakan mo ang taong nasa iyong kanang kamay, ang anak ng tao na iyong inalagaan para sa iyong sarili. Tiniyak po ng Biblia na tao ang likas na kalagayan ng nasa kanang kamay ng Panginoon Diyos. Bukod dyan, kapatid na Leo, paano pa po ipinakilala ng Biblia ang Panginoon Jesucristo na ngayon ay nasa kanan ng Panginoon Diyos sa langit? Sa Roma 8:34 ay ganito po ang ating mababasa. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus ba na namatay at muling binuhay
at ngayon ay nasa kanan ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ayon po kay Apostol Pablo, ang Panginoong Jesucristo na nasa langit na ngayon, na nasa kanan ng Panginoon Diyos ay namamagitan po para sa atin. Mga kaibigan, iba po ang Panginoong Jesucristo na namamagitan kaysa sa Panginoon Diyos na sa Kanya ipinamamagitan ang tao. Kaya labag po sa aral ng Biblia ang itinuturo ng sino man na ang Panginoong Jesucristo nung umakyat sa langit ay umupo sa trono ng Panginoon Diyos. Labag din po sa aral ng Biblia ang pagtuturo na ang Panginoong Jesucristo ay naging Diyos nung siya po ay umakyat sa langit. Kaleo, ang ikalawang tanong po ni Miss Rowena ay kung tama raw po. Mga kaibigan, iba po ang Panginoong Jesucristo na namamagitan kaysa sa Panginoon Diyos na sa Kanya ipinamamagitan ang tao. Kaya labag po sa aral ng Biblia ang itinuturo ng sino man na ang Panginoong Jesucristo nung umakyat sa langit ay umupo sa trono ng Panginoon Diyos. Labag din po sa aral ng Biblia ang pagtuturo na ang Panginoong Jesucristo ay naging Diyos nung siya po ay umakyat sa langit. Kaleo, ang ikalawang tanong po ni Miss Rowena ay kung tama raw po ba yung itinuturo ng kanilang pastor na tumigil na raw sa pagiging anak ng Diyos ang Panginoon Jesucristo nang siya ay umakyat na sa langit. Mga kaibigan, wala tayong mababasa kailanman sa Biblia na nagsasabing nang umakyat sa langit ang Panginoong Jesucristo ay tumigil na po ang kanyang pagiging anak ng Diyos. Manapa, mababasa natin sa Biblia, ngayon na nasa langit ng Panginoong Jesucristo ay namamalaging siya'y anak ng Panginoon Diyos. Ang isa po sa mga katunayan ay ang nakasulat po dito sa Gawa 9:17 hanggang 20. Pakinggan po natin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabautismo. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Mga kaibigan, ang pangyayari pong ito ay nang matawag si Saulo o si Apostol Pablo sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Nais po nating bigyan ng diin dito, kapatid na Christian, sa atin pong mga televiewers, na ito po ay panahong ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa langit na. Pagkatapos po na mabautismuhan si Apostol Pablo ay ipinangaral po niya sa mga Hudyo na ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Kapatid na Leo, baka naman niyang ipinangaral na yan ni Apostol Pablo nung bago pa lamang siya sa iglesia o nagsisimula pa lang siya ng pangangaral at ng kalaunan ay nabago na ang kanyang pagtuturo ng Panginoon Jesucristo ay anak ng Diyos. Kapatid na Christian at mga giliw po naming televiewers, ang itinuro po ni Apostol Pablo na ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos ay katotohanang itinuro po niya hindi lamang sa simula ng kanyang pangangaral, kundi sa buong panahon po ng kanyang ministeryo o sa buong panahon po ng kanyang pangangaral. Ang katunayan po ng sudatan po niya ang mga taga-Efeso ay ganito po ang kanyang ipinahayag dito po sa Efeso sa 4:13. Pakinggan po natin. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Pinatutunayan po ni Apostol Pablo na ang ating Panginoong Jesucristo ay namamalagi na anak ng Panginoon Diyos. Kahit na ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa langit na. At ganito rin po ang patotoo sa Hebreo 4:14. Pakinggan po ninyo. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya.
Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Mga kaibigan, ito po ang ating paniwalaan at dapat po nating sampalatayanan sapagkat ito po ang katotohanan malinaw na mababasa sa Biblia na ikapagtatamo po ng kaligtasan. Wala pong batayan at labag po sa Biblia ang doktrina o turo ng pastor ni Miss Rowena ng Davao City na tumigil na raw sa pagiging anak ng Diyos ang Panginoong Jesucristo nang ang Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit. Mga kaibigan, sana po ang ginawa nating pag-aaral ng mga salita ng Panginoon Diyos ay muling nakatulong sa inyong mga ginagawang pagsusuri para sama-sama po natin na magawa na tuntunin ang tamang daan. At para po sa iba pa ninyong katanungan, ay maaari po kayong mag-email sa amin sa info@inctv.net. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at samahan po ninyo kami sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Huli mo pong ginamit ang palatuntunang ito para mahayag ang iyong katotohanan. Matutuhan po namin ang tamang pagkilala sa iyo at pagkilala sa iyong anak na sinugo, ang amin pong Panginoong Jesucristo. Amen. Naway magsama-sama kami sa ganitong pagkakilala sa aming Panginoong Jesus. Kilalanin namin ikaw, Ama, ang iisang tunay na Diyos, sapagkat ang pagkilalang ito ang maghahatid sa amin sa kaligtasan. Amen. Panginoon naming Jesus, naniniwala kami sa iyo. Sumasampalataya kami sa kadakilaang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Mga hawak kami sa katotohanan ng iyong itinuro. Yan ang aming itataguyod at patuloy na ibabahagi sa aming mga kapwa-tao. Maawa ka pong tumawag pa ng maraming mga taong magbabalik loob sa Ama sa pamamagitan po ng iglesyang iyong tinubos. Amen. Ama namin Diyos, higit sa amin, lagi mo pong basbasan ang iyong pamamahala na walang sawang nangunguna sa amin sa patuloy na paghahayag ng dalisay na ebanghelyo at sa paghahatid sa amin sa kaligtasan na inilalaan mo po sa iyong mga hilirang. Amen. Hinihiling po namin ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.